Andang hapon, kuya. Kumusta po? Langit to, medyo malabo ang kwan. Kaningin. Akan si Peremay. Dito sa loob. Dere! Hello. Ano, kumusta? Okay na po. Okay na. Kumusta yung paa mo? Magaling na? Okay na po. Galing na. Okay. Thank you po. Oo. Ang ano man. Ano, kay Papa mo na lang muna itong ano, mic ha. Kuya, kami po muna at ikaw muna ang aking i-interviewin. Daming lamok, no? Dito daw mga kaibigan sa pati na ito, napako si Peremay. Kasi, ayan, nung nakaraan, nakita namin dito maagos yung tubig. Kaya medyo madulas dito. Pag-ngalan. Ako, kuya. Ayaw. Baliktad. At kaya pala eh. Ayan. Ang pangalan po ni tatay ay Ang palayaw ko, Johnny. Kuya Juni. Ayun, nalimutan ko yung pangalan po ni kuya. Pero siya si Kuya Juni. Ano, diyan ka na lang kuya dito? Dito lang. Oo. Kumusta kuya dito? Yung ano? Ito, kahit medyo hirap, sa tulong ng ating nasa taas, medyo nakakaraos naman kahit konti. Bago pa lang lahat mga kaibigan, ito yung bahay na kuya. Ayan, nakita nyo yung pag ano, nakakabit, mga bilog lang. Sino ang gumawa nito kuya? Ako, kahit medyo Ikaw lang? hirap yung anak ko katulong ko, pero ako ang mas, kasi hindi pa sila gano'ng marunong gumawa eh. Oo. Kahit hirap ako umakyat, pinipilit ko para lang mabuo yung bahay namin. Tapos ito mga kaibigan yung loob. Ayan. May kuryente dito kasi tabing kalsada, ano? Pero bigay lang yung kuryente na yan. Nang handog, ang tawag niyan dito sa amin, handog pamasko. Nang liko, bigay yan, walang bayad yan. Oh, pero yung monthly, meron? Meron, pero gano'n lang ba na? 80, 50. May mura dito yung 40 lang lang minsan eh. Kasi wala naman kaming mga gamit eh. Yan lang, gamit namin, ceiling pa lang kasi mainit eh. Oo, pagka wala ka man lang, ano yan? So, wala kaming TV, wala kaming radyo. Yan lang ang kuhan. Kasi wala naman tayong kakayahan bumili ng mga appliances. Bigas nga, hirap tayo bumili. Bibili pa tayo. Oo nga, ano. Ang naghahanap buhay sa kanila ngayon mga kaibigan yung asawa niya. Asawa ko lang. Asawa ni Kuya Juni, yung tatay ni, nanay ni Peremay. Ilang taon na kuya na si ate yung nagtatrabaho? Since 2019. 2019? Ibig sabihin since 2019, wala ka ng trabaho? Almost 5 years na ako. Hindi, nag-umpisa na wala akong trabaho talaga. 2017, kasi yun ang paghinto ko eh. Na yun talagang masasabi kong hanap buhay ko. Kagaya nung una, nung hindi pa kuminto, security guard ako eh. Nung hindi ko na kaya talaga, huminto na ako. Wala na akong trabaho nun. Breadwinner ngayon, asawa ko. 2017? Hanggang ngayon. Paano nagsimula yung kondisyon ng mata mo? Kasi nung gwardiya pa ako sa Cebu, kasi pag nahuli ka na sleeping on post, malaki kasi ang multa. Umiinom ako 4 times ako nag-i-intake ng Cobra, magdamag. Panggabi kasi ako lagi eh. Single post. Wala akong karelyebo. Pag araw, iiwan ko yung tindahan kasi papalit sa akin yung mga crew. Pag gabi, wala nang tao yung tindahan. Ako naman ngayon ang papalit. Ako nagbabantay sa tindahan. Pero close yung tindahan. Pag naabutan ako nung security officer namin na tulog, 3 duty ko na hindi ako babayaran yan. Kaya iniiwasan ko mangyari yun. Kaya para hindi ako antukin, inom ng Cobra. Nag-umpisa yan 2009. Tapos pag tungtong ng 2012, para bang mayroon na akong napapansin na pagka ganong kalayo, ang tingin ko sa letra, nagtatatlo. Dubli-dubli na. Pero hindi pa malabo mata ko, maliwanag ba? Pero yun, nagtatatlo talaga siya. Tapos hanggang sa
napapansin ko 2014 parang may usok na. Parang sa tingin ko laging may nagsisiga. Pag 2015 doon na lumabo ang mata ko na parang halos hindi ko na makaya. Pero pinipilit ko pa rin. Pag 2016, nag-decide na yung asawa ko na pahintuin ako. Kasi siya lang daw maghahanap buhay. Sabi ko, hindi mo na, kaya ko pa naman eh. Nung magto 2017 na, bigla akong nakoma. Nakoma ka? Oo. Ano ang dahilan? Tulog ako ng 2 pagkakoma? araw. Anong dahilan? Sa diabetes ko. Kasi ang sugar ko umabot ng 776.40. Oh, doon sa Cebu ako niya nagpa-FBS. Wala akong alam masyado sa diabetes, pero sobrang, parang narinig ko, sobrang taas na nun. Sugar mo. Abnormal na. Kaya nga nakoma ako eh. Na 2 araw talaga ako natulog. Akala nga ng asawa ko, hindi na ako magising eh. Nung magising ako, wala na ako makita. Wala na talaga. Totally black out talaga yung paningin ko. Kaya nga sabi ko, parang wala nang ganang mabuhay. Itong kabilang mata ko kasi, hindi pa ito masyadong maliwanag. Itong kabila. Parang, siguro, kinaawaan lang din ako ng Diyos. Habang tumatagal, lumiliwanag. Kaso nga lang, basag lang. Ito ngayon, no? Maliwanag yan. Pero, ang dahilan na ba ng paglabo ng mata mo, yung diabetes? Oo. Yung sugar ko. Kasi nga, wala akong kontrol sa kain. No, taba ako noon. Nung bigla ako nakuma sa diabetes, mataba ako. Hindi ganito katawan ko, mataba. Mas mahilig ako sa matamis. Hindi ako, pag kumain ako, 1 litrong Coke. Kada kain ko 1 litro yan. Ayan, mag-ingat tayo sa medyo matatamis talaga. Oo, kaya nga sabi ko sa mga anak ko, dahil ako ito ngayon, naranasan ko na. Wag na wag niyong gagayahin yung ginagawa ko noon, na umabuso ako. Kasi nga, may sahod ako, malaki sahod ko noon, nung nagtatrabaho po, nakapagpabahay ako, tapos motor ko noon, 2, sa Cebu. Nung atakihin ako, napasok ako sa Cebu Doctor, ay private yan eh. 1 linggo lang mahigit nga ang napasok ako ron. Ang dala ng asawa ko rito na pera na yung sa yung sa tawag to, yung sa Dapak, yung sa Yolanda. 30,000 yung dala ng asawa ko, yung bayad ng bahay nanay ko rito. Dala niya Cebu ron, pupunta Cebu. Yung binentahan ng bahay ko na mahigit 100,000 na 130,000. Tapos yung isang motor ko, binenta ko pa. Pinambayad sa 1 linggo lang yung mahigit to sa ospital. Oo. Medyo naman parang okay na. Bumalik ng konti yung paningin ko. Pero hindi talaga totally ganun kalinaw. Kaya nag-decide ako na mag-independent leave. Simula noon wala ka ng trabaho? Wala na. 2017 hanggang ngayon. Nabanggit mo na na yung isang mata mo hindi pa magaling bago ka nakoma. Ayun, paano naman yung kabilang mata mo? Itong kaliwa? Oo. Nung nagtatrabaho ko noon sa TV Albay, ako plate welder. Nag-welding ako ng pipe support. Sa PNOC ako sa noon. Nag-welding ako ng pipe support. Talagang disgrasya siguro kasi meron akong welding mask eh. Yung malaking butil ng paga bumangga dito sa dibdib ko. Bumangga doon sa welding mask. Pagbangga sa welding mask, bumanda sa mata ko. Dito, sa sentro talaga nung mata ko talaga, yung sa itim. Ngayon, mainit eh, bigla akong ginanon. Parang mayroong nakaumbok, tinanggal ko. Nung matanggal ko, may naglabasa na tubig na parang ang lapot. Tapos maya-maya, yung mata ko bigla na lang siyang, wala na akong paningin. Parang may hinarang kagad na makapal na plastic. Wala na akong makita. Tapos ang kalahati ng ulo ko masakit, parang binibiyak. Itinakbo agad ako ng company sa Muñoz sa Manila. Tapos doon ako nila ipinaoperahan sa Muñoz sa Veterans Hospital. Ang sabi ng doktor, pag daw yung cornea pinalitan noon pa yon, 50,000. Hindi pa kasama yung lente ha. Hindi pa kasama yung lente. Ngayon, kung ngayon siguro yan, baka sabi nung doktor na nag-check up sa akin sa Ormoc, pag gusto ko daw luminaw, at saka isa pa, meron ako napansin. Nung operahan nila ako sa mata, hindi tagilid ang paningin ko nun eh. Yung 2 mata ko talagang
Parehas yan. Pero nung matapos ako operahan, doon ko napansin mga 3 buwan na siguro nakakaraan. Yung isang mata ko, paling na. Ano yung Parang ikaw, mahalata mo naman eh. Yung paling yung kaliwang mata ko. Nung una, hindi yan paling. Parehas yan. Ibig sabihin, kailangan mo sanang palitan ng kornea. Ang gusto ko lang sana, mapalitan ng kornea para makakita ko. Kasi itong kabila, parang wala nang pag-asa eh. Ayan o. Wala na ako. Hindi ko nakilala kung sino yung nasa baba. Halimbawa doon. Makikita ko yung sasakyan mo. Pero yung tao, hindi ko na makita kung sino yung tao yan. Hindi ko nakilala. Oo. Pero pag ito naman, ang liwanag naman, sobrang maliwanag. Halos hindi ko makita ang tao. Oo. Pero pagkagabi, ito maliwanag ito paggabi. Oo. Ito kasi ngayon masakit yung liwanag ba nanggaling sa araw. Masakit. Pag ginanyan ko naman yan, parang nag-aagaw yung labo at saka yung liwanag. Kaya pag magharap tayo, medyo nakikita kita pag ganyan kalapit. Pero pag ginanyan ko na yan, wala na. Wala na. Pag bitawan ko yan, nakikita na kita. Sa tulong nito, maliwanag ito eh. Maliwanag ito pero basag. Ito naman, malabo. Pero, medyo may naaninag pa siyang konti. Pero pag nilapitan pa kita ganyan, ayan, kita ko na. Oo. Yan ang problema ko ngayon. Ngayon, ang kailangan yan po, ano ang kailangan operahan? Ang sabi nga nila, operation daw, wala akong kakayahan. O yung, ano? Sabi ko nga, malaking halaga. kahit nga sa pag-aaral ng anak ko, hirap ako. Lalo na asawa ko lang ang nagtatrabaho. Ako hindi ako nahihiyang magsabi na totoo. Kasi sa iba, lalo na sa ibang lalaki na yung mataas ang pride, hindi sasabihin niya na asawa lang niya nagtatrabaho kasi mahihiya yan eh. Pero ako hindi ako nahiya dahil yan totoo. Ang trabaho po ng asawa ni Kuya Johnny ngayon ay sa ano? Utility. Sa eskwelahan. Magbabantay, ano? Yun ang trabaho ng asawa niya ngayon. Yun yung nagsusuporta sa kanila. Ngayon, nakaka-extra ka naman. Yun nga, yung sa habal-habal. Yung iba takot sa makay kasi nga daw malabo yung paningin ko. Pero pagka naman kasi nagsuot ako ng dark glass, medyo nakikita ko na yung karsada. Takbo ko, madaan-dahan lang, hindi mabilis. Ibig sabihin, pagka nakasalamin ka ng maitim, yung parang tinted siya, mas maliwanag. Ay, kitang-kita pa. Pero Baliktad, ano mga kaibigan? Baliktad. Oo. Kaya salamin, pero nakikita ko mukha mo pagka sinusuot ko yung maitim. Kasi dinatalo yung liwanag eh, nung salamin na maitim eh. Ito, halimbawa ito. Pag isinuot ko to, ito, murahin nga lang to eh. 80 lang to eh. Ayan, kita-kita na kita. Kahit sa kita ko na. Baliktad na mga kaibigan. Baka hindi ka kaya aswang kuya. Pero pagka tinanggal ko to, yan, ganyan o. Di mo napapansin, di ba, lumili ito kabila. Kasi masakit. Di ka ba aswang? Kaya sabi nga nila, nakakaaswang yan. Maliwanag mata ko pagkagabi. Oo, kasi yung aswang, takot sa liwanag. Oo, masakit mata ko. Parang yung nasa, lalo na sangre. Yung mga vampira, nagsasalamin para hindi masilaw. Pero hindi nga, pero biro, yun talaga ang problema ko ngayon. Yung mata po, ano? Kahit ganito ang kalagayan ko, medyo lumilinaw yung kabila, kaso nga lang basag. Nung una hindi ito malinaw eh. Kasi malinaw pa to. Nung malinaw pa to, ito malabo. Ngayon na lumabo ito luminaw. Pero basag lang. Dahil yung kornea niya, kailangan palitan. Yan ang problema ko ngayon. Ngayon, naghahabal-habal si Kuya John yung mga kaibigan. Ayun, nakwento nga niya na minsan yung mga pasahero takot na sumakay sa kanya. Pero may sumasakay pa naman. Meron naman. Yung kadalasan sumasakay sa'yo, mag-anak ko lang. Sa ngayon, kasi mahirap din para kay Kuya Johnny po talaga na mag-drive kasi may ano na yung mata niya kasi yung pag malayo hindi niya na nakikita. Kaya nga lang yun lang yung naiisip niyang hanap buhay para makatulong sa asawa niya. Magkano ba yung kinikita mo kuya doon sa paghahabal-habal? Depende. Kagaya kahapon. Ang kita ko kahapon 250 lang. Pero sa loob na isang linggo, kumikita naman ako minsan 700, 500. Sa isang linggo na yan. 700, 500 mga kaibigan. So, palagay natin 700 kada linggo.
sa mahal ng bigas ngayon, ng ulam, saka ng may nag-aaral pa sila, kulang na kulang yun. Ano? Yung sweldo naman ng asawa nila, ni kuya, maliit lang din. Kaya hindi talaga sumasapat yung kanilang kita sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sabi nga ni Peremy nung nakaraan, wala pa daw silang bigas din. Pero may nagsasabi naman, hindi daw halata sa katawan ni Peremy. Hindi daw halata. At si kuya, halatang dati malaki yung katawan. Pero ngayon nagpayat na, ano? Oo, makita mo lang yung mga litrato ko nun. Malaki talaga ako nun. Kasi tumimbang ako ng mahigit 80 eh. Pero hindi ako mataba na yung malaki tiyan. Talaga kasi dati, nung security pa ako, nag-gym din ako. Kasi nga, may sahod, may pera. Hindi ko naman akalain na sa pag-aabuso ko sa sarili ko, darating itong panahon na to. Kasi nga, takot din ako na mahuli na natutulog. Kasi sayang din yung 3 gabi na i-duty ko na wala na ako kita. Dahil nga, na penalty. Kasi, ang nakalagay doon sa DDO namin, pag nahuli ka sleeping on post, 3 nights duty without pay. Hirap din ang mga security guard. Oo, 350 noon ang sahod ko sa isang gabi. Di magkano mawawala sa akin? 1,050. Sayang na yun. Kaya, para hindi lang ako mahuli na natutulog, kasi yung cobra, matapang eh. Pagka nakainom ako ng isang bote, 4 na oras nawawala ang tuko. Pag after 4 hours, parang mabigat na naman yung mata ko. Intake ulit. Another 4 hours naman na parang alive ulit ako. Masigla naman. Pero hindi ko alam na habang ginagawa ko yun, sinisira ko palang katawan ko. Yung mata mo yung napitan. Sayang mga kaibigan, kasi nung nakaraan nagkakwentuhan kami nito ni Kuya, at pinakita siyang mga painting. Ito pwede ba ilabas ito, Kuya? Pwede ba ito? Ito, paano ba ito? Pero Erasing. Itan ka na. Kung maliwanag lang mata ko, Ko na. kaya kong gumawa uli yan. Oo. Kaso nga lang, Ayan hindi na natin tanggalin. Gawa to ni Kuya Juni. Ayan napakagandang painting. Saka ito pa ito. Gawa niya nung hindi pa nagkaka-diferensya yung mata niya. Pero ngayon, hindi niya na magawa ito. Sayang, kasi nagkaganon yung mata ni Kuya. Ang kailangan sa mata ni Kuya ay operasyon, mga kaibigan. Kaya nga lang, malaking halaga. Hindi pa naman tayo ganun kalaking vlogger para may provide yung pangangailangan ni Kuya sa operasyon. Pero sana, kung meron tayong mga kaibigan dyan na pwedeng makatulong dito kay Kuya Juni, ay di sana matulungan po natin si Kuya Juni. O kung hindi naman mga kaibigan, i-share niyo po itong video na ito natin kay Kuya Juni para yung kikitain nito, bibigay namin sa kanya para sa pang-opera ni Kuya Juni. Kaya kung mga kaibigan, makikisuyo na lang kami na pakishare yung video na ito, matulungan natin si Kuya Juni. Nagpapaabot sana ako ng paghingi ng tulong sa may mga mabubuting kalooban na sana matulungan niyo ako dahil sa serbisyo ko ngayon sa simbahan, hirap ako at saka sa pagtulong sa pamilya ko kasi hindi ko naman obra, nababayaan na yung asawa ko lang naghahanap buhay. Kasi kung iisipin, dapat ako ang naghahanap buhay. Kasi hindi pa naman ako ganun katanda. 50 pa edad ko hindi pa yan matanda. Kumbaga nasa middle age pa ako ngayon. Hindi ko pa inaamin na ako matanda na. Kasi nga yun, umiidad na ng 70, hindi pa inaamin na matanda sila lalo pa ako nasa middle age pa. Ganito lang ako tingnan ngayon, parang matured na dahil sa sakit ko. Kasi ang sakit ng diabetes malakas magpa-mature sa itsura ng tao.
Pero nung hindi pa ako diyadapuan ng sakit na to, hindi ganito itsura ko nun. Yun ang hinihingi ko. Sana kung sino man ang merong mabubuting loob, sana matulungan niyo ako na bumalik yung dating paningin ko at tatanawin kong malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. Dahil talagang sa ngayon, hirap talaga ako. Oo. Ayun mga kaibigan, hanggang dito na lang muna mga kaibigan. Si Pierre May, kumusta yung pag-school mo? Antay pa ba ko lang yung schedule? Matay ka pa na schedule. Yung uniform mo, magkano? Hindi ko pa ko na laman ko kasi. Wala ko kasi ito. Wala kang Wala ko kasi ako ito. Ay, gano'n. Sige, tanungin mo na, tapos i-message mo sa akin kung magkano at bigyan kita, Sige, tanungin mo na para ka na sa uniform mo. Gamit ba meron ka na? Wala ko. Wala pa rin. Ano bang, ilista mo yung mga gamit mo at baka makapagpa-or mo kami, bilhan ko, sige. Dito po. Ayun mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Makikiusap na lang po ulit ako na pakishare itong video na ito.